mentors, no? This is my I Am Worldwide Journey. My name is Mentor Cecilia Taborete. And my family po, I'm from the province of Romblon. Okay? Lumaki po ako sa mahirap na pamilya. 7 po kaming magkakapatid. Ako po yung panglima. Yung papa ko po ay isang magsasaka at yung mama ko po naman ay nagkakatulong siya dati. Okay, nung bata pa po ako, yun po yung kumbaga source of income ayan, ng family namin. Kaya nga po, no, kung titingnan mo, sobrang po, lumaki po talaga ako sa mahirap na pamilya. Na sino po dito yung mga katulad ko na, alam mo yun, as in, kumbaga yung sa, makakompare mo talaga sa iba, yung hirap, makikita mo talaga. Okay? Na yun po yung, yung sitwasyon na we're in, alam naman po natin na marami pong nakaka-experience ng ganun. Okay, so dahil po no, mga mentor sa hirap ng buhay, hindi po tayo kayang pag-aralin ng parents natin. Kaya po nag-aral po ako sa isang libreng eskwelahan. Okay, ano po, kumbaga ito kung sino po dito yung mga nakakaalam nitong school na to, the Sisters of Mary School po. Ayan, sa Cavite po yan, libre dyan. Wala po kaming binabayarang kahit piso. So, full scholarship po talaga. So, for 3 years, high school po, dyan po ako nag-aral. So, dyan po, kahit sobrang grateful ko din dyan sa school na yan. Alam niyo kung bakit? Kasi, alam niyo po, dyan po din tayo nag-grow talaga. Ang dami ko pong natutunan dyan, and at the same time, hindi lang po yun, no? Kumbaga, as a person na talagang, alam mo, nabibigyan din ng pag-asa. Yan, lalo yung mga katulad kong mga mahihirap, na hindi kayang pag-aralin, ganyan. So, dyan po sa school na yan, kumbaga, sobrang dami kong natutunan. And syempre po, no, after that, to cut the story short, after that po, no, supposedly, yan, dapat magkaka-college po ako. Kaso po, hindi ulit ako kayang pag-aralin ng parents ko. Kaya po, no, at my young age, at the age of 15 years old, right after po na mag-aral ko po sa school, don't worry po, no, may permit po ako sa DOLE. Kasi baka sabihin, bakit 15 months nagtatrabaho ka na, di ba? Bawal yun. So may permit naman po ako nun sa DOLE. So right after ko pong magtrabaho, mag-aral sa school, dumiretso na po ako sa pagiging factory worker sa Laguna. So at the age of 15, nagtatrabaho na po ako dyan. So makikita nyo naman po, no, talagang grabe. Ayan, liit ko pa talaga. Hanggang ngayon naman, maliit po ako mga mentors. Pero anyway, mga mens, no, kumbaga dahil sa kagustuhan kong makatulong sa family ko, alam ko kasi na hindi nila ako kayang pag-aralin, kaya nagtrabaho na po agad ako para naman ako yung makatulong agad sa kanila. Okay, so ayan po, sa pagiging empleyado ko po for 12 years, ayan, sa Laguna, ang dami ko pong experience, syempre, na doon ko nakita na kapag isa ka talagang empleyado, lalo na po sa case ko, kasi high school graduate lang ako, alam niyo po yun, makako-compare niyo talaga yung isang high school graduate na, kumbaga, compare sa iba na may mga diploma, pero alam niyo po mga mentor, syempre, number 1 requirements yun kapag nag-a-apply ka ng trabaho, ang dami pong kailangan. Okay? So, dyan naman po sa work ko, kumbaga dahil first time, 'di ba, na nagtrabaho, na-enjoy ko po nung mga unang years kasi sabi ko, okay to kasi kumbaga high school graduate lang ako, may trabaho. Kasi marami po akong kakilala during that time na nakapagtapos naman pero wala silang work. And ito pa, isa pa bakit pero maling mind, siguro po para sa akin lang po yung during that time nung nagtatrabaho ako, no. Yung naging mindset ko din diyan, bakit po siguro hindi ko napansin na sobrang alam mo, tuloy-tuloy po talaga akong nagtrabaho tapos hindi ko na pinursi yung pag-aaral. Pero ang nangyari po kasi, pinag-aral ko naman yung kapatid ko dyan. Nakapagtapos naman siya ng college. Ayan, nag-police naman. Pero yun din po, yung isa din po sa na-realize ko dyan, kung bakit siguro hindi na rin ako nag-pursue na mag-aral. Kasi po, ang dami ko po dyan katrabaho, mga college grad. May mga diploma po talaga sila. Grabe po, pero ang lagi kong tinatanong sa kanila, ate, kuya, di ba nakapagtapos po kayo? Bakit po nagtsatsaga kayo dito sa factory? Which is for high school. Para sa akin, pang high school graduate lang yon. Kasi di ba maliit lang naman po ang sahod. Tapos yung iba na regular na po doon, sabi nila sa akin. Kasi alam mo, ngayon, sa panahon ngayon, ang hirap maghanap ng trabaho. Kahit college graduate ka pa, kapag mamimili ka ng trabaho, walang mangyayari sa'yo. Diba? Sabi ko, hala, ibig sabihin pala talaga, kahit pala makapagtapos ka ng college, sabi ko dati. Sa isip-isip pa lang naman po. Tapos halimbawa, nurse ka, teacher sila,
hindi mo pa rin pala talaga siya mapupurso. Ano po yung thinking ko? Sabi ko, okay na ako dito kasi parehas kami ng sakot. College grad siya, ako high school grad. Sabi ko, parang parehas lang kami. Alam mo, parang naging yung thinking ko during that time, which is not good naman. Kasi sa side ko, sa pag high school graduate, walang masyadong opportunity sa labas. Pero syempre, kapag may diploma ka, mas may choice ka. Ako kasi, walang masyadong choice. Yun naman po yung difference doon. Kaya mga mentors, no, to cut the long story short, sobrang inabot ako ng 12 years. 12 years na pagiging empleyado. Diyan po umikot yung buhay ko. Na ito naman po yung mga challenge sa pagiging employment, sa pagiging empleyado. Fixed po yung salary kapag ikaw ay isang empleyado. Tama? Sino po dito yung mga employee na katulad ko dati, yung nakaka-relate? Fixed ang sahod, ibig sabihin pag sinabi na 337 ka lang per day, 337 ka lang per day. Ganun po, sobrang baba po nung sahod namin sa Laguna before kasi provincial rate. Imagine niyo po no, 8 hours, 337 yun yung pag naabutan ko no during that time, 8 hours na po yun. Ang malungkot kasi noon, 'di ba? Naka-fixed kahit po ikaw yung pinakamasipag na tao, ayan, doon sa room, doon sa trabaho natin, parehas lang tayo ng katrabaho nating tamad, tama? Eh ako po noon dati, syempre bata, bago, alam, grabe ako mag-work. Alam mo yun? Yung alam mo talagang bigay todo ka sa pagtatrabaho. Ang sipag-sipag, ang sipag-sipag kumbaga, sa sipagan, masipag. Kaya nga pala minsan, naririnig ko dun sa mga matatagal na dun sa work, bakit masyado mong sinisipagan? 'Di ba? Eh, ikaw lang yung mapapagod. Kasi kahit sipagan mo ng sipagan yung 337, pag uwi natin, hindi yun malaragdagan kahit piso, 338. Eh, which is totoo naman. Totoo naman po, no, para sa ating mga empleyado na kumbaga kahit sipagan mo ng sipagan, kahit tumambling pa tayo, kahit ano pa tayo kay boss, naka-fix yung salary natin. Yun po yung pag nasa employee po tayo. And then no time freedom. Syempre given na po no to. Kasi yung oras natin binibenta po natin kay boss, 'di ba? So kumbaga yung freedom natin wala. Kahit nga po may sakit pumapasok po ako no, na experience ko po. Alam mo yon yung ang taas ng lagnat mo, papasok ka. Bakit ka papasok? Kasi ang hirap umabsent. Alam niyo po pag umabsent dati sa company namin, baka bukas, makalawang araw, wala ka ng trabaho kasi contractual pa po ako niyan. So no time freedom pa talaga, grabe. Na to the point na kapag umabsent ka, absent ka na nga, wala ka ng kita, ang dami mo pang gagawin. Magpapamedical ka, di ba? Hindi pwedeng magpamedical ka kapag okay ka na. Dapat magpapamedical ka kapag habang may sakit ka para maniwala sila na may sakit ka talaga. So, ganun mga mens, no? Sobrang grabe yung challenge kapag nagtatrabaho talaga. And at the same time, hindi ka basta-basta pwedeng mag-leave. Okay? Kaya ilang years po ako nung hindi umuwi ng Romblon. Grabe, para po akong OFW. Ang lapit-lapit lang naman ng Romblon. Pero na-experience ko 4 years, di ba? Parang nag-abroad, hindi po ako umuwi. Yung mga parents ko na lang po, yung pumupunta dito. And syempre po, ito yung nakakalungkot. Walang naiipon. Okay, so blessed po dito. Sino po yung mga empleyado dito na maraming ipon? Paki-type 1. Kasi ako po, no, saludo po ako sa inyo, no, kasi kung nakakapag-ipon ka, grabe. Ako hindi po talaga nakapag-ipon. Kasi sobrang kulang po yung sahod ko, nagpapaaral ako ng college, 'di ba? Pagkain, renta ako, tuition, tapos ako din merong bahay, 'di ba? Renta, may pagkain din ako. So as in walang naiipon na dumadating sa point wala pang sweldo, wala na akong pangkain. Sino yung mga ganun dito? 'Di ba? So ganyan po. And then at the same time, overwork, less pay. Okay? So, alam mo yun, yung kahit ibigay mo yung best mo, yung kapalit ng sweldo mo, kulang na kulang. And alam niyo po na experience ko sa pagiging empleyado, no? Sobrang grabe. Pag alam mo yon, yung as in wala kang maibigay sa sarili mo. Oo, honestly speaking po, no? Minsan na experience ko, nakakabili lang po ako ng damit once a year. Tuwing Pasko, ay oo, mag-New Year, di ba? Ay, magpapasko, ayun. Yung alam niyo po, no, baka siguro makaka-relate sa akin yung ibang empleyado ng mga factory or yung iba pong nag-i-employee, no. Alam niyo po, dati kapag pumapasok ako ng mall, alam niyo mga brand na Jag, Tribal, yung kasi mga sikat, no, kapag pag nasa employee ka, alam niyo po magkano po ang isang damit ng 500, tapos yung pants na nasa 1,000, alam niyo po, hindi po ako makabili noon.
Grabe, kasi sobrang iniisip ko sahod, 8 hours ko ng pinagtrabahuan, kaya once a year lang talaga. At ito pa ang malupit. Pumupunta pa po kami dun sa mga outlet, ayan dun, I think sa may Alabang yun, para dun kami bumili kasi mas mura dun, di ba? Yung mga ganon. So, grabe mens, no, mga mentors, no, sa pagiging empleyado talaga, ang dami nating may experience. Okay, na minsan dumadating ka sa point na, ito po, yung cycle ng buhay natin, trabaho, sweldo, bayad, utang, yan po talaga. Na siguro yung iba dito sa akin mag-a-agree na nung simulang magtrabaho tayo, yung pangarap natin, medyo nakalimutan talaga. Ako, honestly speaking, nakalimutan ko pong mangarap nung ako po ay nagtatrabaho. Bakit po? Kasi wala pong natitira sa sahod ko. Diba? Yung pangarap ko dating nangangarap ako magkaroon ng magandang bahay, magandang kotse, syempre travel, savings, wala po talaga. Kumbaga, hindi ko na siya iniisip. Diba? Kasi sabi ko, grabe, parang kahit nga siguro gulong ng kotse, hindi ako makakabili sa pagiging empleyado. And at the same time, dumating din po ako sa point, no, sa tagal ko pong pagtatrabaho, yung napapatanong ka, what's the meaning of life? Sino ba dito? Yung alam mo yun, yung Lord, binibigay ko naman lahat ng best ko. Bakit ganun? Gusto ko lang naman makatulong, pero bakit yung sarili ko, kahit sarili ko pa lang na kulang, ano kaya yung opportunity na nag-iintay sa akin sa labas? Meron pa kaya? Kaya po mentors na nag-try din akong mag-apply abroad. Pero yun nga, hindi tayo nakakapasa kasi medyo cute yung size natin. Kaya once requirement dati. And then such time, sabi ko, ano pa kaya yung pwedeng mangyari? Kaya nag-pray ako nun kay Lord ng opportunity. Kasi sabi nga, talagang sabi ko, Lord, ano po kaya yung pwede mong ibigay sa akin? Which is anytime pwede kong gawin. Yung walang requirements, di ba yung kailangan lang ng sipag at syaga. Alam mo yun, yung hindi kailangan ng diploma, di ba? Walang mga discrimination. So, ayun mga mentors, nakaka-pray ko ng opportunity na yun. Di ba? So, sabi nga dito, if you want something you've never had, you must be willing to do something you've never done. So, mga mentors, sabi nga nila, pag gusto nating may mabago sa buhay natin, kailangan natin gawin yung mga bagay na hindi pa natin nagagawa. Okay, sabi ko, na-try ko ng mag-factory worker for 12 years eh. Pero walang nangyari. Sabi ko, ano kaya yung meron? Kaya po mga mentors na si Lord, grabe yan. Kaya pag nagdadasal tayo, pinapakinggan talaga ni Lord. Ang mga mentors, nakaka-pray ko po ng opportunity. Ayan ang binigay sa akin ni Lord. Yung aking high school classmate po, si Mentor Maureen. Okay, si Mentor Mau po, nag-message sa akin. Ayan. So, sino dito yung mga na-senda ng script? Ayan, nag-message siya ng script. And then, to katuloy story, nakita ko po. And then, tinignan ko po yung profile niya. Nakita ko yung growth niya. Kasi nurse by profession. Sabi ko, nurse na to, pero bakit kaya naghahanap? Kumbaga, naisip ko, nurse na siya, mas malaki yung kita niya kaysa sa akin. Pero bakit nagdadagdag pa siya ng extra pagkakakitaan? Nagaganito pa siya, nagbe-business. So sabi ko, siguro, kung siya nga ginagawa, bakit kaya ako hindi? So ayun mga mentors, to cut the long story short, nung napakita niya sa akin yung business, wala po akong masyadong naintindihan sa I Am Worldwide sa presentation, baka katulad din po kita. Ang isa lang po, yung naintindihan ko, yung nabuhay ulit yung pangarap ko. Nasabi ko, pwede pala. Sabi ko dati, ito yung hinahanap ko na opportunity na wherein hindi titingnan kung ano yung background mo. Walang discrimination, kailangan ng sipag at syaga. 'Di ba? Ito yung mga mentors yung nakita ko. And then, to cut a long story short, nag-join po ako sa I Am Worldwide. Okay? Nung nag-join po ako sa I Am Worldwide, baka sabihin ng iba, basta ka lang ba nag-join? Hindi po. Marami po akong mga inisip, 'di ba? Bago po ako nag-join. Nung nag-join na rin po ako. So ito po, ito yung mga naging challenge ko. Okay, number 1, wala po akong alam sa negosyo. Ayan, sino po dito yung mga walang alam sa negosyo? Kasi bakit po, high school graduate lang po ako, 'di ba? So ano yung alam ko sa business? Ang alam ko pagiging factory worker, yung magsilip sa microscope, yung magbuhat ng magnet, 'di ba? Mag-grind, magtahi, 'di ba, ng mga airbag, sa mga sasakyan. Yun po yung alam ko. 'Di ba? So when it comes sa business, wala po talaga akong alam. Ito pa, mahihain ako na people person. Ito po yung isa sa pinaka-challenge ko. Hindi sobrang mahihain ko pong tao. Siguro po yung iba dito sa inyo hindi na mag-a-agree kasi medyo makapal na yung mukha na char. Hindi naman po mga mentors na pero kumbaga na-aral na natin. Tawang-tawa sila, makapal na daw yung mukha ko. Pero joke lang, comments, no? Hindi, I mean is, kung makikilala niyo po yung isang Cecilia dati, ako po yung taong sobrang mahihain na kakausapin lang kita kung kakausapin niyo po ako. Ako po, halimbawa, friend kita, dinala mo ako sa bahay mo, tapos ikaw lang yung kakilala ko, ilalagay mo ako sa sulok.
doon lang po ako sa sulok. Hangga't walang taong kakausap sa akin, nandun lang po ako. Alam mo yon, parang ilalagay ka lang sa gilid, tapos invisible ka na. Ganun po ako kamahiyaan. Hindi ko po kayang magsabi na, kung baga may mga tao kasi na, alam mo yon, yung pag dalhin kasi isang tao, hay natin, ganyan-ganyan. Ako hindi po talaga. Sobrang nahihiya ako. Kaya nga minsan may nagtanong sa akin, yung din, I think, alam nyo, makwento ko lang, no? May nagdala sa akin dun sa bahay. Tapos, as in, hindi ko nga kasi, siya lang ang kakilala ko. Siyempre, yung mga ate niya, mga kapatid niya, hindi ko kakilala. Alam niyo po, parang isang linggo, sabi sa akin, no, nagsasalita pala yung kasama mo. Oh, di ba? So, first, no, yung as in talaga. So, isa sa challenge ko. And then, sabi ko, baka walang maniwala sa akin kasi high school graduate nga lang ako. And then, syempre, sobrang mababa din po yung self-confidence ko. Kaya po, sobrang mahihayin ako kasi mababa din po talaga yung self-confidence ko. Bakit po? Kasi bata pa lang po ako mga mentors. Ayoko na sa tao kasi nung bata pa lang po ako, experience ko, binubuli po ako. Sino dito yung katulad ko, mga nabubuli? Ayan. So, ayun mga mentors, no, bata pa lang talaga ako, yun na. Kasi siguro, makwento ko lang din, no, dahil sobrang hirap ng buhay natin. Baka sa mga nakakakita sa akin in person, para makita nyo na rin po ako, malaman nyo po yung story ko. Yung mga nakakita sa akin in person, no, mga nakikita nyo ako sa office, baka nagtataka kayo. Kasi sobrang hirap po ng buhay namin nung bata po ako, wala po kaming kuryente. Sino po dito yung mga taga-probinsya, yung mga walang kuryente? Alam nyo po yung gas, yung may lampara po, ayun, lampara po. So, na-aksidente po ako at the age of 2 years old. So, ayun po, kung nakikita niyo po sa face ko, ayan. So, ayan po, nasunog po ako nung bata ako. Ako lang naman, wag kayong mag-alala, hindi yung bahay. Ayan. So, sabi nyo, dapat bahay na lang, no, kaysa ikaw. Pero hindi, joke lang mga mentors, no. So, ako po, yung na-aksidente ako. So, kaya nung bata po ako, akala ko lumaki na ako ng ganito, pero kaya nung siguro hindi ko po alam yung kwento kapag may nagkwento po sa akin, hindi ko po talaga maalala. Kasi 2 years old pa lang po ako. So, ayun mga mens, bata pa lang talaga ako as in nabubuli na ako. Alam mo yon, yung parang kaya ayoko sa tao, lagi akong nagtatago. Kaya yung parang, kung sino lang yung nakakasama ko yun na, pag ilalagay, dadalhin mo ako sa isang lugar, as in, nahihiya ako na, kumbaga yun nga, kasi syempre, yung sa sarili ko, yun po, kaya mababa yung self-confidence. Kaya kung ikaw mentors, no, katulad ko, di ba? Alam mo yan, yung parang, ayun, yun yung mga struggles ko talaga. Pero alam mga mentors, ang isa lang din sa natutunan ko doon, no, kailangan mo lang pala talagang i-accept yung sarili mo. Ayan. Kasi may mga reason, dumating din ako sa point, sabi ko, parang sa dami, parang bakit ako? Pero mga mentors, no, si Lord naman, may mga reason yan sa atin. Kaya nga mga mentors, no, ako, honestly speaking, di ba, baka kayo nahihiya kayo sa aking magtanong, it's okay, hindi pa ako ma-offend. Kasi na-embrace ko na po yan matagal na panahon na. Ayan. Kasi alam niyo mga mentors, nung na-feel ko na yung mga tao, they are not looking yung sa appearance mo, nagtumitingin ang mga tao kung anong ikaw, 'di ba? May mga tao kasi akala ko dati, mga mentors, no, kaya ayoko sa tao kasi pa rin ko, ala kasi iba ako, ganyan ganyan. Kaya yun mga mens, kung parang lagi kong iniisip yon nung bata ako, hanggang sa nung high school, nung high school medyo na-conquer ko po yun, na dumating ako sa point na maraming taong nagmamahal sa iyo, hindi ka titingnan kung ano yung itsura mo. Hanggang sa paglabas, hanggang sa napunta po ako sa I Am Worldwide, no? So yun po yung mga challenges ko mga mentors nung nag-start ako. Kasi sabi ko, baka hindi ko talaga kayanin kasi haharap ka sa tao. Yun yung isa ko mga mentors. Kaya sabi ko dun sa mentor ko, sabi ko, pero sabi ko, during that time, nung nag-join ako mga mentor, sabi ko, Lord, hindi ko siya naiintindihan kung para to sa akin. Okay? Alam nyo, baka may nagtanong dito, saan ko kinuha yung wala po talaga akong pera nung nag-join ako sa I Am Worldwide. Honestly speaking, no? Kasi 12 years nga po, wala po akong naipon. Okay? Alam niyo po kung ano yung bakit ako nakapag-join ng platinum package sa I Am Worldwide. Binayaran po kami ng company. Isa, okay? Kahuli-hulihang pera na meron ako po yung sinugal ko sa I Am Worldwide. Yun po yun. Alam niyo po, walang nakakaalam. Family, friends, sino, wala po akong pinagsabihan na nag-join ako sa I Am Worldwide. Alam niyo po kung bakit? Kasi ayoko po nang tinatanong ako. Baka yung iba kasi nyo katulad nyo ako dito, no? Kaya mga mentors na nag-join ako sa I Am Worldwide, as in, sabi ko kay Lord, Lord, hindi ko naiintindihan ko, pero alam ko darating yung time na ipagpapasalamat ko yung desisyon na ginawa ko ngayon. And mga mentors, hindi po ako nagkamali.
Grabe, kasi kung hindi ko ginawa yon mga mentor, siguro ngayon nagpa-factory worker pa rin ako. Ayan, di ba? Wala pa ako sa harapan nyo ngayon. At sa mga mens, no, sabi nga nila, sabi nga nung mentor ko dito, no, si Mentor Mau, ayan, sobrang grateful ako sa life ni Mentor Mau kasi kung wala po siya, wala po ako sa harapan nyo ngayon. Okay, kaya be grateful, mentors, na pasalamatan mo naman yung mentor na nagdala sa'yo ngayon sa I Am Worldwide. Kasi alam nyo po, no, andyan man siya o wala, sobrang laki po ng naitulong yan kung naandito ka sa I Am Worldwide. So mag-thank you ka dun sa mentor, ayan, na nagdala sa'yo dito. Type mo dyan, thank you mentor. Ayan. So mga mens, no, ayun na nga po, sabi nga ng mentor ko, hindi mo malalaman yung isang bagay kung hindi mo susubukan. Kaya mga mentors, sa sobrang dami ko ng doubts, ayan, no, baka yung iba dito makarelate, hindi ko rin naman po agad ginawa yung business. Okay? Nung pagka-join ko po, umuwi ako ng bahay, sabi ko sa sarili ko, ay, na-scam ako. Na-scam daw, no? Pero yung mga mens, no, 1 year, hindi ko siya ginawa. Okay? Kaya mga mentors, no, kung baka ikaw katulad ko din, di ba? Na hindi agad ginawa yung business. Pero syempre mas maganda, ginawa mo agad. Ako kasi medyo hindi. Kasi sabi ko nga, dahil nga sa mga ito, yung mga nang hindrances, nasa tingin ko hindi ko kaya nung una. Pero mga mens, kailangan mo lang pala talagang aralin yung isang bagay. So ito mga mentors, simula po nung naisip ko, napagod ako talagang magtrabaho, sabi ko, why not? Minessage ko yung mentor ko, Mentor Mau, pwede ko pa bang gawin ulit yung, di ba nag-join ako, pwede ko pa bang gawin? Sabi niya, oo. And you know what mga mentors, no? Unti-unti ko na pong inaral yung business. Doon ko lang po naintindihan na sobrang ganda pala ng opportunity na to. Nung I Am Worldwide. Grabe kasi, dati kasi yung hindi ko pa siya inaaral, feeling ko, hindi ko talaga siya kaya. Pero nung simula, nung tiningnan ko, kasi hindi ko naman kasi tiningnan, nag-join lang ako tapos wala na. Parang alam mo yun, kinalimutan ko talaga as in. Pero mentors, nung sabi ko nga, trinay ko siyang silipin nung una. Yung rest day ko sa katrabaho namin, may Monday rest day ako. Tuwing Monday. Dati nanood ako ng walang Netflix, Korean drama. Tapos nagbabasa ng mga Wattpad. Sino ba naabutan niyo ba yun, mga Wattpad? Yun yung mga ginagawa ko mga mens dati kapag rest day ko. Siyempre naglalaba, ganyan. Pero simula nung sinabi ko na kay Mentor Mau na what if tingnan ko yung business. Ayun, in-explain niya. Ang unang in-explain niya sa akin, cash flow quadrant. Nung naintindihan ko po yung cash flow quadrant, mga mentors, grabe, sabi ko, ay, talagang, alam mo yung parang, alam mo, na iba na yung mindset ko. And at the same time, yung Y network marketing. Sabi ko, sobrang ganda pala nito. Bakit ko hindi ginawa? And then, to cut a long story short, every rest day ko, binibigay ko sa mentor ko. Ang malupit pa nun mga mentors, dati offline. Ayun ngayon, offline naman na. Sabi nga nila kahit wala kang alam sa business, matututo ka. At ayan mga mentors na makikita nyo naman po. Ang daming trainings, ang daming mentorings. Alam nyo po nung nag-join ako, kung napapansin nyo po ito, itong nasa babang to, ayan. Ayan, ito kami yung mga first na pinagawa kami ni Mentor Mau ng, alam niyo po, pinagawa niya kami ng dream board. Ayan, sino pa dito yung mga dream board? Alam mo ba, ganyang activity? Sabi ko, nasa school lang to Tapos sabi niya, magdala kayo ng ganito, ganyan, yung mga pangarap niyong kotse, yung mga gusto niyong mangyari sa buhay. Ayan, kaya kami po dyan nasa, I think sa McDo, yan, dun sa taas. Doon malapit sa office. Diyan po kami ni Mentor Mau pinagawa ng dream board. And you know what mga mentors, nakakatuwa lang kasi ayan yung mga kasama ko. Though yung iba, ayan, ako na lang yung natira. Alam niyo po ba nung gumagawa kami ng dream board na yan, sabi ko siguro, ako yung, ako yung hindi matitira di. Kung baga yung unang gi-give up dito sa apat na yan, namin na yan, no? Kasi parang ako kasi nahihiya kasi medyo, alam mo yon kung parang medyo okay, ganyan, pero ako kasi hindi. Pero alam mga mentors, hindi naman pala, no? Ayan po mga mens, no? Ayan, nagkakaroon tayo ng mga mentorings, mga training. As in talaga, inaral ko po yung negosyo. From Laguna to Batangas, Laguna to Manila, everyday po ako nag-a-attend ng training. Alin yung mga mens, wala po akong kinikita nun. Wala, hindi nga pa ako makabenta ng barley dati. Tapos yung pamasahe, alam niyo po, dumating ako sa point, para lang maka-attend ng training, ganun po ka-importante yung training dati mga mentors. Hanggang ngayon naman talaga, pero ganun po namin binibigyan ng value yung training. Kasi mga mens, no, laging sinasabi ng mga speaker, na pag ikaw umabsent ka sa training, malay mo yung speaker na yun, may sasabihin siya na angko para sa'yo tapos wala ka. Alam niyo yung mga alam pag sa school na sinasabi ng teacher na kapag wala ka, ayoko kasi nung gano'n naman sa nung ma-absent din sa school kasi kapag absent ka, di ba, hindi mo na yung topic, ang hirap. Pag ibang tayo mag-explain. So ganun, parang nadala ko siya sa business. Kaya dati means dumating sa point, wala na po akong pangkain, ang meron ako pamasahe.
Ayan si Mentor Mel, ako dito si Mentor Mel, no. Isa siya sa mga kasama ko po, no, na talagang nag-a-attend kami lagi ng training sa office. Alam niyo po, no, ang ginagawa namin, ako yung tagabaon ng ulam, siya ang tagabaon ng kanin. Ang gagawin namin sa McDo, alam mo, hindi kami ng tubig. Ang kapal ng mukha, no? Hindi na nga bumili, humingi pa ng tubig. Kasi parang sa iba, no, na nakaka-experience din ng gano'n. Dumating po talaga ako sa point na gano'n, na sabi ko, ibili na lang tayo ng Coke float para naman hindi tayo, alam mo yun, hindi makita ng McDo na wala man na kaming binili. At sa kapal pa ng mukha namin, hihingi pa kami ng tray na kulay red, yung paglalagyan ng kanin. So tatawa lang talaga ako kasi yung ginagawa namin dati ni Ate Mel, no? Hihingi kami. Pero sa taas kami pupunta noon, doon sa pinakadulo, yung walang aircon, para naman hindi kami masyadong, ay lalabas mo yung ulam mo, di ba? Tapos, tubig, humingi ka pa. Tapos Coke float lang pala yung bibili namin. Di ba? So, na-experience namin yung mga mentors na umuwi po ako 3:00, 2:00, 1:00 ng madaling araw from Manila to Laguna. Ganun po mga mentors, no, yung na-experience ko before. Na kahit umulan, pumupunta po ako ng office, 'di ba? Kasi yun nga, kasi nga sabi nila, kailangan maging ka sa isang bagay, 'di ba? Kailangan kasi makita yung commitment. Lagi kong kino-compare ko kasi yung sarili ko. Sa work naman before, kahit bumagyo, signal number 3, may pasok po kasi susuong ko po yun para sa magkano 300 plus. 'Di ba? Ang nakita ko po kasi sa I Am Worldwide, though wala pa, hindi pa ako yung future ko. 'Di ba? Yung mga mentors. Kaya mga mentors, no, nung dumating ako sa point na sabi ko, bakit ngayon, mens? Baka yung kasi dito na experience. Bakit ganun, mens? Kung kailan naman ako, nung nag-full time na po ako mga mentors, no, iwan ko po yung trabaho ko pala. Dumating ako sa point na dati naman may sinasahod ako, tas ngayon wala na. 'Di ba? Bakit akala ko malaki yung kikitain dito, tapos bakit ngayon parang wala naman. Dumating ako ganoon sa point, mga mentor. Pero alam niyo po, mentor, sabi ng mentor sa akin, ni Mentor Mau, akala ko kasi dati walang nangyayari kasi ako ng training pero wala naman akong napapa-join. Tapos alam niyo po, yung parang wala akong nabibenta, ganyan po yung na-experience ko. So, means parang wala niya sinabi sa akin ng mentor ko, alam mo, siguro sa income wala pang nangyayari sa'yo, pero look at yourself. Tingnan mo yung Ceciliang dati. Sabi niya, hindi man siguro sa finances, pero ang dami nang nagbago sa'yo, Ces. Yun ang sinabi niya sa akin. Tapos, tiningnan po, nag-reflect ako sa sarili ko. Nakita ko po doon ang dami. Number one, mindset pa lang na bago, which is, priceless po yun. Kumbaga, ang daming development na nangyari sa akin. Ganun pala dito sa business natin, mga mentors, no? Hindi pala agad mabilis yung income. Kailangan ikaw pala muna. Ikaw pala muna yung ma-develop. Through trainings, mentorings, ikaw muna, kailangan magkaroon ka muna ng malalim na foundation dito sa I Am Worldwide. Dapat hindi ka pala muna titingin doon sa income. Kasi to follow na yan. Ganun pala talaga siya, mga mens. And yung mga mentors, no, ayan nga, from mahiyain, nakakapagsalita na, ito, dati, walang alam sa business. Alam niyo po, no, pag-talk dati, hindi ko alam. Si Mentor Mau, lagi kong inaasa sa kanya yung mga talks ko. Pero darating at darating ka talaga sa point na hindi ka kailangan humasa kay mentor. Kailangan mong matuto. Kasi si mentor, marami siyang hack. Yun, mga mentors, na ito, share ko lang sa inyo. Itong picture na to, this is my first ever talk na ako lang. Engineer po yan. Dapat si Mentor Mau yung magtutok. Pero since hindi po siya nakapunta, tapos nag-cut OT pa siya dun sa trabaho niya, wala po akong choice. Alam niyo po, nung akala ko dati, kasi syempre po lagi yung kasama ni Mentor Mau sa pagpe-present niya, akala ko dati alam ko na yung pag-AIBP. Sabi ko, ay, mabilis lang yan. Alam mo, pero mga mentors, nung ako na pala yung gumawa. Ako po mismo, 'di ba, nung nag-share na ng nagdi-discuss na ng business presentation. Sabi ko, grabe, parang ako mismo, parang alam mo yun, sabi ko, parang mali-mali talaga yung mga sinasabi ko. Pero ito, mga mentors, naalala ko yung lagi sinasabi ng mga mentors, no, ng mga nagti-training, na yung kausap natin, hindi mo kailangan maging perfect. Kasi yung kausap natin, hindi naman niya alam kung ano yung sinasabi mo kasi ikaw yung nakakaalam. Ay, mga mens, no? Kaya yung tao na yan, alam, nagustuhan naman niya yung presentation ko, naintindihan naman daw niya. Sabi pa nga niya, mag-gold siya, pero hindi naman siya nag-pay-in. Hanggang ngayon, no, hindi siya nag-pay-in. Pero mga mens, ito lang ang ibig sabihin, mga mentors, no? Kapag pag-gawa sa'yo, 'di ba? Gawin mo lang. Kahit sa tingin mo hindi mo pa, parang sa tingin mo hindi mo kaya. Kasi once na ma-experience mo na pala,
ayun, doon na sunod-sunod. Alam yung mga mentors na na-experience kong mag-talk, sinabi ko sa sarili ko na hindi na kailangang umasa ako kay mentor. Alam yung mga mentors, inaral ko talaga yung pagbe-business presentation. I mean, may makita akong tao, pwede ko silang ayan mga mentors, no? Kaya number one, nakita mo yung isang tao, kapag pag kay mentor ka lang ang asa, paano mo siya mamasyera? Tatawagan mo pa ba, di ba? Hindi. Ayun. Kaya mga mentors na ayan, matuto tayo sa business. And then, ito po yan mga mens. Siyempre, ang dami na. And then, unti-unti na po ako dyan nagkaroon ng mga pay-ins, yan, nakakabenta, ayan. So, kumbaga, yan po yung starting ko. And ito mga mens, no, after that, di syempre, nung nag-full time po ako, no, malapit nagkaroon ng pandemic. Ayan. So, sorry po dito yung mga nakaranas ng pandemic. Syempre, lahat naman ng pandemic, parang nagulantang yung mundo kahit ako. No? Kasi bawal lumabas, di ba nasanay kami dati. Di ba yung mga plans na gagawin sana namin with my mentor, hindi nangyari. Alam mo yun, alam mo yung transition during that time. And eto po mga mens, no, mga na-experience ko before, no, nung nagkaroon ng pandemic. Syempre, nagkaroon ng mga struggles, no, ayan, nagkaroon ng wala kang ma-sales, no retail sales daily, few pay-ins, 'di ba? Ito yung isa sa malupit. I wanted to go back to employment. Ayan. Po, no, dumating ako sa point, baka ikaw nating ka sa gusto mo nang bumalik sa trabaho. Kung ikaw nag full-time ka na, baka naisip mo, sabi mo, parang may mali. 'Di ba? So, parang naisip mo na bumalik ulit sa pagiging empleyado. Ako po, na-experience ko po yan. Na-experience ko po na naisip ko na what if bumalik na lang kaya ako sa pagiging empleyado? Total pandemic naman. Yun yung reason ko dati. Kasi during that time, nasa Laguna ako, kasama ko mga empleyado, may mga sinasahod sila. Hindi po ako sanay. 'Di ba? Nang wala kang, alam mo yung wala kang nabibigay sa family. 'Di ba? So, na-feel ko yan mga mens kasi during that time, nagkaroon naman po ng mga online transition. Ayan, no, natuto naman tayo doon. Kumbaga, pero siguro nga, hindi lang natin masyadong alam pa. During that time, nag-consult din po ako sa mentor ko, kay Mentor Mau. Sabi ko kay Mentor Mau during that time, mag-ano na lang kaya muna ako, balik na lang kaya ako sa pag-i-empleyat, pag munang part-time, yung I am. Kasi online naman, ganyan. Pero ang sabi ng mentor ko sa akin, yung tanong niya sa akin, kaya mo pa ba? Kaya mo bang bumalik sa pagiging empleyado? Napaisip ako. Napaisip ako mga mentors, no? Napaisip ako nung sinabi niya sa akin. Sabi niya, paano na yung mga pangarap mo pagbabalik ka ulit sa pagiging empleyado? Pero yun nga mga men, sabi ko, naisip ko, nung sinabi niya sa akin, ang number one kong naisip yung sa cash flow quadrant. Di ba? Yung cash flow quadrant doon, kaya maganda yun yung topic na yun. Yun ang naisip ko. Naisip ko ulit number one, boss ulit ako. Sing ulit ako ng madaling araw. Pangatlo, alam mo yun, yung parang pagagalitan ka ulit ng mga boss, ang baba ulit ng tingin sa'yo, alam mo yun, yung gano'n, yung na-experience ko for 12 years, parang nag-flashback sa akin, parang ayoko na ng gano'ng life. Tapos, bigla akong naisip, sabi ko, mens, parang, oo nga, no, parang hindi ko na kayang bumalik sa pagiging empleyado. Kasi na-try ko na ng 12 years, pero wala kasing nangyari talaga. Ganun. Tapos, isa pa yung naisip ko, biglang nag-pop up, na parang, alam mo yun, yung isang box ng barley, 500 pesos. 8 hours na yun, hindi pa nga, more than 8 hours pagiging empleyado. Sabi ko, ang tamad ko lang. Ako ko mismo ang nakarealize mga mentor. Siguro ang tamad ko lang talaga. Kasi isang box lang ng barley, yun eh. 'Di ba? Tapos babalik na ulit ako sa pagiging empleyado. So yun mga mentors, no? Yun yung mga naging na-realize ko talaga kung bakit hindi na rin ako bumalik sa pagiging empleyado. And then syempre nakausap ko din po nung during that time si Mentor Ika. And si Mentor Ika, during that time, nag-IBP ako. And then, syempre, ang nangyari lang na, nabigay siya ng mga tips to improve, things to improve sa akin. And then, blessing in this, yun nga, nung nakausap ko siya during that time, kasi talagang nagpa-plan din talaga noon nga yung sa pagbabalik ulit sa work. So, yung sabi ko kay Mentor Ikay, yun nga, nag-offer si Mentor Ikay if gusto ko magpunta ng GGS. Ayun. So, yun nga, sabi ko, alam niyo mga mentors, wala talaga akong pera during that time.
Pero kasi nga, gustong-gusto ko talagang may mangyari sa akin sa I Am Worldwide. Kasi sinimulan ko kailangan kong matapos. Kailangan kong may mangyari sa akin. Kaya sabi ko kay Mentor Ikay, nag-yes agad ako sa kanya noon kung gusto ko daw. Kasi balitaan ka, ang bilis, nagkakaresulta ka talaga kasi mas focus ka. Doon nag full time ako dati sa Laguna, hindi naman talaga daming distract. Pero yung gapang, kaya mga mentors, no, kahit wala akong pera during that time, nag-yes ako kay Mentor Ikay. Ayan, talagang sabi ko, yes, men, sige po, mag-GGS ako. Ayan. And ito mga mentors na, ito yung mga online natin, online mentorings, ayan, natuto tayo, no, dito sa online. Yun po yung kagandahan kasi sabi natin, nakakapag-adapt yung mangyari tayo matigil sa pag-aral ng negosyo natin. And ito na mga mentors, no, yung umalis ako sa pagiging, yung lumipat pa ako ng GGS. Ayan, pa ako niya, no. Wait lang. Ano ka lang po yung video ko. Lipat na ako sa Manila. Ayan lang, sakay ko po dyan. Nakaka-pressure, pero kakayanin natin to. Ayan. Grabe. Kinakabahan ako, mixed emotion. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin, pero alam ko may magandang plano si Lord sa akin. Kaya kahit pressure ako, kahit kinakabahan, tiwala lang dito. Ayan. So, grabe, first time. Ayan, malapit na tayo sa office. Ayan, para syempre ito, no, ginawa ko to syempre unang-una. Para sa, ayan, sa sarili ko, di ba? Makaalis tayo sa comfort zone. And then at the same time, second po, para po talaga sa team ko. Ayan, sa team chosen. Ayan, para mas Ayan. So, yun mga mentors, no. Yun yung yung paglipat ko ng GGS. Mga men, sabi ko po sa inyo, wala pa akong pera. 2,000 na lang yata yung pera ko din pumunta ako sa GGS. Alam niyo po, ito yung pinanghawakan ko mga mentors. Bakit ang lakas ng loob ko na umalis doon sa comfort zone ko? Kasi sa kagustuhan ko po kasi mga mentors na may magbago sa sarili ko, may mangyari sa akin dito sa I Am Worldwide. Tanong yung pera ko, pandemic ba yan mga mens? Natin ang paraan yung pangbayad sa renta, di ba? So, sa Matthew 6:26, sabi nga dito, look at the birds, neither sow nor reap, nor gather into barns, and yet your heavenly fathers feed them, and are you not of more value than they? So, ito lagi yung inisip ko na huwag kang mag-worry. Kasi hindi ka pababayaan ni Lord. Kasi imaginein mo yung mga nasa labas, yung mga ibon nga, di ba? Wala namang nagbibigay sila ng pagkain pero nabubuhay sila. How much more tayo? Di ba? Hindi tayo pababayaan ni Lord. Yun lang din mga mentors. Alam nyo mga mens, no? Ito lang talaga yung tinatak ko na sabi ko, alam ko, hindi ako pababayaan ni Lord. Ayun mga mens, kaya sobrang grabe talaga. Napatunayan ko yan nung napunta talaga ako dito sa GGS. Kasi di ba sabi ko po sa inyo mga mens, wala na akong pera, 2,000 ilang araw lang. Go mo mga mens, kahit dumating ka sa point na gano'n, si Lord hindi ka talaga niya pababayaan. Alam niya kasi kung ano yung kailangan natin, yung needs. Di ba basta gawin mo lang yung best mo, gawin mo lang yung part, bibigay niya yun. And mga mens, no, grabe lang kasi dumating sa pagbaya, alam mo, nagkaroon ka ng mga sales, mga pay-in, mo yun, binigay niya. Yung pambayad ka ng honestly speaking, mga mentors, no, wag lang tayong mag-worry. One day, tapin wag tayong overthink kasi alam naman ni Lord yung mga kailangan natin. Kaya yun, mga mens, no, nung napunta na ako dito sa GGS, sobrang ang dami ko pong natutunan. Ayan, are my GGS family. Ayan, sila po yung mga nakasama ko dito. Dami ko pong natutunan dito. Dami ko pong, kung iba, alam niyo mga mentors, napaka-importante pala talaga ng environment. Kasi, kung alam mo na iisa lang yung ginagawa mo, mas matututo ka talaga. At saka napaka-positive yung mga tao. Alam mo, dumadating ka sa point na down kami mga tao na mag-lift sa'yo. Di ba? Ang dami. Kaya napaka-importante ng environment. Kasi kung sino yung sinasamahan mo, 'di ba? Syempre yun po yung magiging ikaw. Andito po no, nakita ko na ang masarap kasi dito, 'di ba? Yung isang tao, 'di ba? Bawo nagkapiin siya.
makakausap mo agad siya, "Mens, paano mo nagawa? Mens, bigyan mo naman ako ng tip." Alam mo mga ganyan, yun yung kagandahan. Kapag you are surrounded with people na kasama mo rin sa negosyo. Po yung kagan mga mens. And ayan mga mentors, no, these are my GGS family. And syempre po, nung natuto tayo sa business, ayan, syempre, nagkaroon tayo ng mga multiple transaction, and ito at the same time, yung mga selling na dati kahit isang box ng barley, hindi po ako makapag-sell. Ngayon po, grabe si Lord, no? Once talagang alam mo na, sold out ka na, ayan, dito sa ginagawa nating business, inaral mo, ibibigay sa ni Lord, no, yung mga blessings. Ayan. And syempre mga mentors, no, ito, yung mga nagkaroon tayo ng cheque, di ba, yung na-experience natin, yung mga provision nila, hindi ko po yan kikita. 'Di ba? Yung 53,000 in 1 week, alam niyo po, grabe, sobrang saya ko niyan. Alam ko, hindi ko pa na-experience yung 6 digit, pero grabe. Grabe na yung saya ko sa mga ganyan. Kasi sa pagiging factory worker po mga men, sobrang liit po ng sahod ko. Okay? And this one mga mens, no? Ayan, syempre, nakakasali po tayo. Ang maganda din dito, nare-recognize po tayo mga mentors, no? Dito sa business, sa work kasi, alam niyo po, ang maririnig mo lang, thank you, bukas ulit, galingan ulit natin, ganun lang. Dito sa business natin, yung mga little effort natin, nare-recognize. Hindi lang po, no? Ako, pati po sa team natin, di ba, yung mga taong nag-e-excel, nare-recognize din po. And this one, syempre po, no, pangarap din natin ayan, sa Eagles, and binibigay din talaga ni Lord, no? Talagang pag nag-e-effort ka talaga, means, no? Mare-reward naman pala talaga. Kaya kailangan lang nating magtuloy-tuloy. Ayan, ninyo po, no? From dati na pangarap lang, and right now nakakapasok po sa ng MVP ay ng MVP. And hindi lang po diyan, no, syempre, no, kahit po sa MVP. Ayan, 'di ba? Isa sa pinakamalaking team sa IM Worldwide, nakakapasok po tayo. And grabe lang kasi hindi lang po kumbaga, grateful ako, alam niyo mga mens, kasi alam niyo, alabas kasi walang ganyan. 'Di ba? Dito sa IAM Worldwide kasi meron. And ito po, yan yung team chosen ko na we're in. Ayan, dati, kumbaga, na, alam mo yun, ang sarap sa feeling na mabanding mo sila. Diba? Diba? Ito po yung first last December, yung nagkaroon po kami ng banding during the time sa Batangas. And ito po, yun. Ito na po mga mentors, no? Yung law of attraction. Grabe. Ito mga mens, so sobrang pangarap ko talaga coach. Diba? Pero dati kasi lagi yung tinatanong sa sarili ko, nung nagfa-factory pa ako, pag sa parking, di ba, ang daming sasakyan, sabi ko, grabe Lord, ang daming sasakyan. Ako kaya magkakaroon ng ganyan. Pero sabi ko, kasi worker lang ako, Lord, parang hindi ko kaya yan kasi ang liit po ng sahod ko. Pero mga mentors, nung napunta ako sa IAM Worldwide, grabe, no? Kasi I am worldwide, magkakakotse at magkakakotse ka pala talaga. Naalala ko dati nung sinabihan ako ng mentor ko, yung pangalang kotse. Sabi ko sa kanya, mens, wala pa akong alam sa kotse. Alam ko lang, lahat ng kotse pare-parehas. Ang kotse lang. Iba-iba pala yung kotse, mga mentors. Alam mo po, sabi niya sa akin, alam mo sa I am worldwide, malalaman mo na lahat ng klase ng kotse. Andyan, iba-iba pala talaga ang kotse. Ayan ang mga mentors na nagpapapicture lang tayo. Ito po yung kotse ni Mentor Florence. Ito po yung nila Mentor Florence. And ayan. So, kumbaga, law of attraction lang talaga. Na pag-picture ka lang pala talaga. Totoo pala talaga. Kasi ako, mentors, ang dami ko lang picture sa mga kotse. Sabi ko parang ganun, totoo ba talaga? Tapos sige, sabi ni Mentor, pa-picture ka lang kasi magkakotse ka. And then yung mga mens, no? Nagpa-picture na tayo. And then, you know what, no? Ito yung mga commute days natin. Every time mag-commute, every time naglalakad ako, lagi kong sinasabi, nagiging testimony na yung mga kasama natin. Nagiging testimony. So, today is our commute days. Yun nga, dahil dyan mga mens, no? Grabe si Lord. Nakapag si Lord pala talaga. At mga mens, no? Sa mga naghahangat din dito na magka-first car, alam niyo mga mentors, walang perfect timing. Okay? Walang perfect timing kung kailan ka labas ng sasakyan kasi maglalabas kasi hindi minsan iisipin natin, mens, kailangan pag naglabas ako ng sasakyan, ready na ako, mens. Ganyan. Pero mga mentors, kahit pala isipin mo ng isipin yung paglalabas ng first car, pag hindi mo gagawa ng action, wala. Alam mo mga mens, no, biglaan lang po yung paglabas ko ng sasakyan, ay ng car. Alam mo mga mens, sa mga nakakaalam ng kwento dito sa hub, alam niyo po yung nangyari po nung nagkasahaping lang talaga kami niyan. Tapos during the time, tapos sabi nung kasama ko,
ay sabi nung ano, kasi nga ang problem ko, kasi nga sabi ko wala po akong mapagpangalanan ng, ayan, para alam naman natin to mga mentors. So since mga member naman na tayo, mostly speaking, pag nagpapa-approve ng sasakyan, di ba, kailangan may trabaho. Kaya wala po akong trabaho, I am worried lang. So, kumbaga para sa mga may idea dito sa mga gustong maglabas ng first car, ang first option talaga natin maghanap ng tao na pwedeng mapagpangalanan. So ako po kasi mga mentors wala po talagang nakita. So parang naging hopeless ako. Sabi ko, gusto kasi lagi po akong nagde-declare mag first car pas wala naman, 'di ba? Yung ganon na parang dumadating sa point na parang hopeless ako. Kanino kaya? And then such time na sabi nga nila, try mo lang. Nung alam mga mens, try lang talaga yung pagpapa-approve ko. As in, grabe. Saturday, nagpasa ako ng requirements. So, why not try ko nga? Malay mo naman, wala namang imposible, di ba? Kasi nga, nagtry ako mga mens, no? Nagtry ako magpasa sa MG for Saturday. Monday, pinasa nung agent, 3 days lang mga mentors na approve. Grabe yun. Sabi ko, Lord, grabe. Mga mentors, sino yung magsasabi na ako na walang plano? Ay, may plano naman ako, pero alam mo yun, wala sa, kumbaga, hindi ko alam na ibibigay na pala ni Lord. 3 days na approve, and then after that, mga mens, no, nagsunod-sunod na March, no, until sa time na walang unit, di ba? Walang unit dun sa napagpa-approve namin. And nagkaroon naman, may nag-message sa akin, may nag-iisang unit sa North EDSA. Ayan. And na-transfer natin yung, yung approval sa ibang agent, na which is very grabe, thankful ako kay Lord nun. Kasi kumbaga si Lord na yung kumikilos mga mentors, no, para mailabas yung first car natin. Kasi kung tutuusin, ang daming challenge din. Kasi syempre, walang unit, tapos walang kung sino yung mag-a-approve, ganyan. And eto mga mens, walang car, walang available. Tapos nahihiya ako, syempre ipatransfer kasi siya po yung nagpa-approve na unang agent, tapos nilipat ako sa iba. So pinag-pray ko lahat yung mga mentors. And to cut the long story short, grabe. Ito po yung time, hindi ako makapaniwala. Puro kasi mga mentors, kasi Lord mo talaga yung kaya ako para sa'yo. Kaya huwag kang matakot mga mentors na, halimbawa, next magpapa-approve ako, pero wala ko po cash. Alam mo, lalabas yan. Lalabas yan. Grabe! Pag naandyan na yun, talagang ibibigay nila. Kaya kailangan mo ang simulan. So, yun mga mens, no? Ayan, nung na-approve tayo, nakuha po natin ayun, kumbaga, na-approve tayo dun sa, sa sasakyan. Eto na po, ayan, nakuha na po natin yung first car. Siyempre, by the grace of God, si Lord po lahat ng gumawa niyan, mga mens, no? Nung nag-message ako kay Mentor Ikay, na sabi ko, mens, ma-approve na yung car ko. Alam mo yun? Kaya nga natutuwa ako. Naalala ko dati nung si Mentor Ikay, nung pumunta po kami ng Bulacan ba yun? Yung sinakay niya ako sa Lamborghini. Ayan. Hello, Mentor Ikay. Thank you so much for that opportunity po. Yung po nung tinanong kasi ako ni Mentor Ikay, kailan ka maglalabas ng car? Sabi ni Mentor Ikay sa akin, sabi ko, Mens, gusto ko na po kaso wala po kasi ako mapagpangalanan ng wala po akong mahanap na pwedeng pagpangalanan ng sasakyan. Kasi merong sa family ko wala, sa mga kapatid ko wala. Tapos mayroon man sa ibang sa ibang tao kaso ayaw kasi walang tiwala. Kasi what if hindi mabayaran, ganyan. So, yun ang ko. Kaya nung tinanong ako ni Mentor Ikay, sabi ko, parang nahiya ako noon kasi syempre, tagal ko na, parang feeling ko ang tagal ko na, tapos wala. Pero yun nga, grabe pa rin si Lord. Kasi yun nga, hindi niya pa rin tayo binigo. Ayan. No, nailabas natin yung first car. And ayan po, no, hindi lang po yan, syempre yung mga achievement. Ito po nung karoon ng Eagles event natin last April 29. Ang mentor ko nakapasok sa top at hindi lang po siya kahit po ako nakapasok. And syempre po ayan si Mentor Hanilet na na-awardan din. So nakakatuwa lang mga mentors kasi dito sa business natin, yung taong nagdala sa'yo dito, hindi kanya nihilahin pababa. Hihilahin kanya pataas. Kaya maniwala ka lang sa kanya. Kung naandyan siya, ginaguide ka niya, maging grateful ka. Kung wala naman siya, grateful ka pa din. Bakit? Kasi siya yung nagdala sa'yo dito sa business. Which is, ang makukuha mo dito, time and financial freedom. Okay? At saka, huwag kang mag-alala, ang daming mentors. Okay? Kung iniwan ka man yan, huwag kang mag-alala. Okay? Ang daming mga mentors na tutulong sa'yo dito. Okay? Kasi business naman natin to lahat. Okay? Mga mens. And this one po, ito po yung mga naging realization ko dito sa business natin habang ginagawa ko siya. Yes, mentor attitude ka lang mga mens,
Bakit sabi ko nga sa inyo, walang ipapagawa si mentor na ikakasama natin. Ako mga mentors, no, minsan kahit hindi ko naiintindihan bakit ganito ganyan, kailangan lang talaga nating isubmit yung sarili natin. Lalo na kung mentors natin success, kumbaga may mga results na. Kasi bakit? Kasi nauna na yan sa atin eh. 'Di ba? Alam na niya kung ano yung gagawin sa atin. Get out from our comfort zone. Sino dito yung mga nasa comfort zone na maybe it's time na umalis tayo sa comfort zone natin kung gusto nating may mangyari sa I Am Worldwide. Kasi dumating po ako dyan, na comfort zone po ako. Kahit nag full time ako dati, iniwan ko yung work pero hindi ko naman binigay yung best ko. 'Di ba? Being in a right environment. Napaka-importante din po mga mentors na nasa right environment tayo. Bakit? Kasi sabi ko nga po, kung hindi nasa, baka kasi yung nasa, it's either yung environment na natin na meron yan, pag wala yan sa business, it's either yan po yung magiging pause para umalis tayo sa business. Kasi yan po yung hihila sa atin pababa. Which is, kapag ang kasama mo, mga kasama mo sa business, yan po yung mag-uplift sa'yo. Okay? And always attend training and mentoring. Ito mga mentors, honestly speaking, ito kailangan po nating mapalalim yung foundation natin dito sa business. Kasi yung pinasok po natin sa I Am Worldwide, hindi lang po yung kailangan dumating sa point na hindi ka lang pumasok sa I Am Worldwide para sa income. Okay? Na pag wala kang income, titigil ka na. Dapat hindi. Dapat dumating ka sa point na kahit wala po tayong kinikita sa I Am Worldwide, kahit dumating sa point na wala kang nasi-sales, wala kang nati-check, magtutuloy-tuloy ka kasi naintindihan mo yung negosyo. Kasi pag ang naintindihan mo lang kikita ka sa I Am Worldwide, 'di ba? Yung gusto mo lang kumita ng kumita, pero hindi mo naintindihan na kailangan mo munang mapalalim yung ikaw. Kailangan mong maintindihan na yung business natin, hindi lang siya sa income. Kailangan nating mag-grow. Kaya wag po nating palalagpasin yung mga training, mga mentoring. Kasi lalo na yung mga ganito mga mentors na mentoring. Bakit? Kasi pwede namang hindi na to gawin ni mentor eh. Hindi na gawin yung mga training eh. Kasi sariling negosyo natin eh, pero binibigyan po tayo ng time. Binibigyan tayo ng mga ganitong opportunity na which is nati-take for granted natin. Minsan nawawalan tayo ng value. Bakit? Kasi ay, alam ko na yan, Mins. Alam pa ulit-ulit naman yan, Mins. Pero kailangan nga, yun nga, kailangan pa ulit-ulit. Parang kanta lang yan. Kung gusto mong ma-memorize, pakinggan mo ng paulit-ulit. 'Di ba? So ganun lang din sa business natin. Kung gusto nating dumating sa point na mas magiging madali yung negosyo natin, kailangan lang nating makinig ng paulit-ulit sa mga mentors natin, sa mga trainings. Kasi sabi nga nila, malalaman mo yung isang bagay na alam mo na kung kaya mo nang i-present ng ikaw lang. 'Di ba? At saka sabi nga ng mga mentors, huwag kang titigil hangga't hindi tayo kumikita ng million per week. 'Di ba? Sila Mentor May, Mentor Ikay, 'di ba? Mentor Pitch. Ang lalaki na po ng kinikita nila pero tuloy-tuloy pa rin po nilang inaaral yung negosyo. Kaya dapat ganun din po tayo lalo na sa mga bago, katulad ko. Never give up, just enjoy the process. Huwag po tayong basta-basta titigil. E-enjoy lang natin yung process. Ganun din naman po sa labas. Mga mentors, hindi rin madali yung pagdadaanan na journey natin sa labas. Pero yung endpoint, wala. Hindi maganda. Dito sa I Am Worldwide, hindi rin madali. Pero worth it po mga mentors yung endpoint natin dito. Time and financial freedom. Kaya wag kang mapagod, magtuloy-tuloy ka lang. Dumadating ka sa point na, mens, binigay ko naman na yung best ko pero bakit parang wala? Mas lalo nating ibigay yung best natin. Kasi meron pa yan. Meron pa. Kahit ako po sa sarili ko mga mentors, hindi naman po, kung dami kong pinagdadaan ng challenge, kasi hindi naman po lahat, di ba, smooth. Pero kailangan lang nating magtuloy-tuloy. Ako po wala pa po ako. Nasa ano pa lang po ako, nasa starting point pa lang po ako. And syempre, lastly, always pray. Kasama natin si Lord dito sa journey natin sa I Am Worldwide. Unahin lang natin siya. And lahat naman po ng gusto nating mangyayari. Sabi nga dito no, sa Proverbs 3:6, in everything you do, put God first and He will direct you and crown your effort with success. Yan, isa yan sa favorite ko. Unahin mo lang si Lord kasi nakikita niya lahat ng efforts natin. And pag nakita niya na okay ka na, develop ka na, sa Isaiah 60:22 sabi niya, when the time is right, the Lord will make it happen. Lahat ng pangarap natin, pag nakita ni Lord na kaya na nating i-handle yon, ibibigay niya yan sa tamang panahon niya. Okay? And eto, syempre, yung sa promise ni Lord sa Jeremiah 29 verse 11, wala namang ibang gusto si Lord sa atin kundi maging prosperous tayong lahat. 'Di ba? So, yun lang mga mentors. Yung sharing ko, medyo mahaba. Ayan, I hope may naintindihan ko. Ako yan, na-inspire ko kayo mga mentors, no? I'm very grateful
na nabigyan ulit ako ng opportunity ni Mentor Ikay na ma-share ko po yung life ko po sa inyo. And mga mentors, again, thank you so much. Again, I'm your mentor, Cecilia, and I am worldwide. Back to